Pag gusto mo mas maganda yung linis, kita nyo to. Ayan o. Sobrang laki ng dumi. Ulitin nga natin yun. Ayan, may lalabas na naman. Pero ingat kayo sa paggawa nito, discretion, no? Hindi ito basta-basta ginagawa lang pag hindi nyo alam kasi pwedeng masundot ninyo or masira nyo yung mismong port. Oof! Yun, good day guys. Ito po muli si Daddy Ben and maligayang pagbabalik sa Daddy Ben channel. Sa video ito, may papakita ko sa inyo yung karaniwang problema ng mga may cellphone. So ito, isang uri ng charger o charging port. So, itong charging port na ito, ang tawag dito guys ay Type C. Common yan sa mga bagong phones ngayon, yung fast charging na tinatawag. So, isang mapapansin nyo dito, sobrang dumi nung kanyang port. Actually, hindi mo basta-basta magagawa yan kung hindi mo babaklasin yung unit. Pero pwede rin kahit hindi mo baklasin. Kailangan, pag gusto mo mas maganda yung linis, kita nyo to. Ayan o. Sobrang laki ng dumi. Ulitin nga natin yun. Kita nyo ba yan? Ano bang epekto niyan? Kapag ganyang karami yung dumi sa Type-C charging port ninyo, karaniwang effect niyan guys, unang-una nyo mapapansin, pag isinaksak nyo yung charger ninyo, halos hindi pumapasok. Yun ang isang unang palatandaan. Pwedeng may alien material dun sa loob. Hindi yung alien na galing sa ibang mundo ha. Yun ay parang kung ano lang, mga piraso ng tela, pwedeng ibinabad nyo sa bigas, pwedeng nasyutan o nalaglag yung cellphone mo, tapos may sumute na isang item na pwedeng pumasok dun sa loob. So, tuloy natin. Kita nyo ba yung laki nung nakuha natin? So, dito sa part na to, dandahan nating tinatanggal yung mga dumi-dumi na yan. Isa sa mga pinanggagalingan pala yan guys, syempre yung mga phone natin, lagi ring nakalagay sa bulsa o sa bag. May mga pera-peraso doon na pakunti-kunti pumapasok. So, every time na sinasaksak ninyo yung charger ninyo, napupusya dun sa hanggang sa pinakadulo. So, naiipon yan, kaya ito yung resulta. Kita nyo ang kapal, no? Sobrang kapal nung dumi. Ayan, may lalabas na naman. Kita nyo ba? Ayan, no? Kita nyo ba yung dumi na yan? Napakakapal. So, ang karaniwang nagiging issue niyan, bukod sa halos ayaw mag-charge, mabagal mag-charge, pag minsan nagiging issue sa short circuit. Oo, pwedeng mag-short circuit kung bahagyang mababasa yan. May time na nag-i-indicate, lalo sa mga Samsung, mag-i-indicate siya ng sasabihin niya, water detected o liquid is detected. So, isa sa pinaka-the best ay yung ganito. Pero ingat kayo sa paggawa nito, discretion, no? Hindi ito basta-basta ginagawa lang pag hindi nyo alam kasi pwedeng masundot ninyo or masira nyo yung mismong port. Pag nangyari yun, hindi na talaga mag-charge yung unit ninyo. So yun, sa mga gustong gumawa ng ganito, ingat kayo. Make sure tama yung tool. Sa akin, karayom, pwede. Pero ingat kayo sa pagsundot-sundot. Ayan o, kapal. Kita nyo ba? Sobrang kapal. Grabe. Siguro, tagal kong kinukot-kot ito eh. So, ito yung unang-una kong tinitingnan kapag sinabi ng customer na halos ayaw mag-charge. No? Meron din akong video dito na yung isa na USB Type-C yata yung nilinisan ko doon. No? And pwede yan, involved dyan yung bulak, alcohol. Pero ingat kayo sa alcohol kasi pwedeng pag napadami yun, pwedeng tumulo sa loob. So ang ginagawa ko, babasahin ko, pipigain ko yung bulak para bago natin applyan ng alcohol ito sa ilalim para malinis ng tuluyan. No? Ito, kita pa rin yung maliit na piraso dito. Yan. So, isang mapapansin nyo dito kung konti na lang yung dumi. Konti na lang siya, hindi papakita natin. Tinataktak ko siya. No? Pakita natin yung dumi na dyan. Ipapakita natin yung naipon kong dumi dyan. Ganito karami yung dumi guys. Yan, ipapakita natin. Ayan, ipunin natin. Ayan o, ganyang karami yung dumi na nakita natin dun sa loob ng unit. Kita nyo kung gaano kadami yan. So, ang epekto nyan guys, talagang hindi mag-charge yung unit. So, dito makikita nyo yung charging board. Ito, konting linis na lang to. Bulak alcohol na lang.
linis-linis hanggang sa kuminang na yung pinakang mga parts. Okay? So, sa part na to, ingat na lang kayo. Kung gusto niyo gawin ito sa mga Type-C ninyo, check nyo yung Type-C ninyo kung may mga kukuha kayong mga dumi-dumi. Pero, sabi ko nga, discretion. Baka mamaya masira nyo yung charging port ninyo. Make sure dalahin na lang sa marurunong paglinis, no? Usually, talagang kailangan tanggalin yun sa board. I mean, kailangan i-separate yung charging board module para malinis ng maayos, no? Required nun, baklasin talaga yung cellphone. Mas maganda yun kasi mababrush mo, mahuhugasan mo. Okay, so, yun. Sana may naibahagi tayo mahalaga dito. Medyo bumabawi tayo ngayon sa mga videos, no? Posibleng mag-post ulit tayo ng mga videos na may kinalaman sa yung mga napapanahon ng mga pangyayari, and pwede rin tayo mag-post ng tungkol sa mga ginagawa natin, no? Marami pa mga susunod guys, may mga inipon tayong videos, and tutok lang kayo sa channel. So yun, ingat po kayo. Ito po muli si Daddy Bean. Bye. Oof!